Hindi lahat ng kasal ay ipinagdiriwang. Hindi lahat ng kasal ay may bisita, may handa o may larawan. At hindi rin lahat ng kasal ay nagaganap sa harapan ng altar. Noong una, akala ko'y isa lang itong masamang panaginip. Isa lang marahil sa mga bunga ng katahimikan ng baryong kinalakhan ko. Naninirahan pa kasi kami noon sa isang baryo sa sulok ng Silangang Mindoro na palaging nalalatagan ng ambon kahit hindi tag-ulan. At palaging malamig ang hangin kahit tag-init. Napapaligiran ito ng matatayog na punong kahoy, mga daan na tila ayaw ipaalam kung saan hahantong, at mga bulong ng gabi na tila nakikipag-usap sa di mo nakikitang presensya. Doon nagsimula ang lahat, at ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paano ako naging asawa ng isang nilalang na hindi ko naman ginusto. Ako nga pala si Lucy. 18 ako noong mangyari sa akin ang bagay na hindi ko kailanman na ipaliwanag kahit sa sarili ko. Sa edad na yon, dapat sana'y nagsisimula pa lang akong bumuo ng mga pangarap, makapunta ng syudad, makapag-aral, makapagtrabaho ng maayos. Pero sa halip, naiwan ako sa aming baryo, sa gitna ng katahimikan at hiwaga. Ang totoo, ako na rin ang pumili na maiwan. Hindi dahil tamad ako o walang ambisyon, kundi dahil sa mga panaginip kong paulit-ulit na bumabalik, gabi-gabi simula nang magdiwang ako ng 16 na kaarawan. Mga panaginip na tila mas totoo pa sa oras na gising ako. Mga panaginip na tila ginagabayan ako patungo sa isang lugar na hindi ko mahanap sa mapa. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang nilalang na lagi kong nakikita. Hindi ko maaninag ng buo ang kanyang anyo, pero alam kong siya'y naroroon. Palagi, tahimik, naghihintay. At isang gabi sa panaginip, inalok niya ako ng kasal. Nang magising ako kinabukasan, may suot na akong singsing. Sa gabi ring yun matapos ang aking 16 na kaarawan, na naginip ako. At hindi ito tulad ng ibang panaginip na mabilis maglaho pagmulat ng mata. Buo ito, malinaw, at mararamdaman mong may bigat, para bang hindi lang isipan ang naroon, kundi pati kaluluwa. Nagsimula ito sa isang lugar na hindi ko pa nararating, pero pamilyar sa pakiramdam. Nakatayo ako sa gitna ng kakahuyan, hindi yung masukal at madilim na bahagi ng gubat sa baryo namin, kundi isang lugar na tila gawa sa liwanag at usok. Mapuno, oo, pero kakaiba ang kulay ng mga dahon. Hindi berde, kundi pilak. Kumikislap ang mga sanga na tila may sariling ilaw. Ang lupa'y malambot, parang dahong bagong sibol. At sa paligid, may mga hanging umiikot na tila humahaplo sa balat ko. Tahimik, walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong ingay maliban sa sarili kong hininga. Pero kahit ganon, hindi ako natakot. Sa halip ay nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa may narinig akong tunog, banayad na pag-agos ng tubig. Sinundan ko ito. Ang paa ko'y kusa ng humahakbang. Hindi ko alam kung saan patungo. Tuloy-tuloy lang. Wala akong kaba. Wala ring tanong sa isip. Ang buong katawan ko'y parang alam na ang daan. At sa dulo ng landas, sa gitna ng mga pilak na puno, natagpuan ko ang pinagmulan ng tunog. Isang maliit na ilog. Malinaw na malinaw ang tubig. At sa gitna nito ay may batong maputi, makinis, parang kasing kinis ng marmol. Doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa ibabaw ng batong yun. Isang nilalang na walang pangalan, walang katawagan, pero sa una pa lang ay alam kong hindi siya tao. Mataas ang kanyang tindig, mga 6 na talampakan siguro, balingkinitan ng katawan, at tila nililok ang bawat galaw. Ang buhok niya'y mahaba at itim at umaabot sa likuran. Bahagya itong tinatangay ng hangin. Ang balat niya'y maputla, pero may sinag. Parang may liwanag na nanggagaling sa loob. Hindi ko maaninag ang mukha niya ng buo. Laging natatakpan ng anino o sinag ng buwan na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero ang mga mata niya, doon ako napako. Wala akong makitang kulay. Pero ramdam ko ang tindi ng titig niya. Hindi siya nakangiti. Hindi rin galit. Basta nakatitig lang. Parang binabasa ang buong pagkatao ko. Hindi siya nagsalita. Ako rin hindi.
Pero bigla na lang akong nasa harap niya na. Hindi ko naalalang lumapit ako, pero naroroon na ako. Nakatayo sa gilid ng bato at halos magkadikit na ang aming mga daliri. At sa pagitan naming dalawa, may biglang sumulpot, isang maliit na kahon. Yari sa kahoy na tila galing sa matandang puno. Binuksan niya ito at mula roon ay lumabas ang isang bagay na kumikislap. Isang singsing, payak, walang bato, pero kumikintab sa ilalim ng liwanag na hindi ko maipaliwanag. Inabot niya ito sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero inilahad ko ang aking kamay. At dahan-dahan, isinuot niya ang singsing sa aking palasingsingan. Walang sinabi, walang seremonya, pero may naramdaman akong pagyuko ng hangin. Isang alon ng enerhiya na tila dumaan sa buong katawan ko. Pagkatapos nun, naramdaman kong parang may bumalot sa akin. Malamig ngunit hindi nakakakilabot. Mahigpit pero hindi masakit. Pagmulat ko ng mata, bumalik ang lahat sa kadiliman ng kwarto ko. Tahimik, walang kakaiba. Hanggang sa mapansin ko ang singsing sa aking daliri. Pagmulat ko nga ng mata ko, agad akong nakaramdam ng lamig. Wala pang 5:00 ng umaga at madilim pa sa loob ng aming bahay kubo. Nakahilata ako sa banig, may kumot sa paa at maririnig lang ang huni ng mga tuko sa kisame. Dahan-dahan kong iniangat ang katawan ko. Ramdam ko pa rin ang bigat ng panaginip. Parang di pa tuluyang nakaalis sa akin at tila may kung anong naiwan. Napahawak ako sa dibdib ko, saka sa batok. Basa ng pawis pero hindi ako hinihingal. At walang takot sa dibdib ko. Kakaiba lang. Parang hindi pa naginip lang yung nangyari. Doon ko na nga napansin ang singsing. Nasa palasingsingan ng kaliwang kamay ko. Payak at pilak. Medyo makintab sa liwanag ng silong. Pero hindi bago sa pakiramdam ko. Para bang matagal na to sa akin. Napapitlag ako at napaupo. Tinignan ko ito ng mabuti. Sinusubukan ko pang ang tanggalin. Pero kahit maluwag, parang ayaw ko mawala. Hindi naman siya mahigpit. Pero parang may humahawak talaga. "Anak, gising ka na ba?" Tawag ng aking ina mula sa kusina. Nagulat pa ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Agad kong tinakpan ang kamay ko ng kumot sa pag-aakalang papasok si inay sa silid. Opo nay." Tugon ko. Tumayo na ako at kumuha ng balde. Araw-araw, nag-iigib ako ng tubig sa may poso sa kanto ng baryo. Yun ang naging bahagi ng araw ko mula pagkabata. Isang paulit-ulit na ritual ng umaga. Pero habang naglalakad ako papunta roon, parang mas tahimik ang paligid. Walang masyadong tao. Wala yung matandang laging nakatambay sa may puno ng sampalok. Ni hindi ko man lang narinig ang mga huni ng maya. Tila bang ang buong baryo ay naghihintay ng isang bagay. Sa poso, habang nagpupuno ako ng tubig, napatingin ako sa gilid. Ilang kababaihan ang naglalakad. May mga dalang labahin. Pero napansin kong nakatitig sila sa akin. Hindi man direkta, pero palihim. Nang maglakad ako pa uwi, may ilang usap-usapan sa gilid ng iskinita. "Yung anak ni Linda, tahimik yan pero minsan may lahi raw. Hala naku, baka naengkantuhan." Hindi ako sigurado kung ako nga ang pinag-uusapan. Pero sa baryong maliit, madalas sapat na ang isang tingin para malaman mong may tinutukoy. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala naman akong iniinda. Wala akong sakit. Pero may bumabagabag sa loob ko. Bakit naroon ang singsing? Bakit tila walang ibang nakakapansin? Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa palikuran. Doon ko muling tinignan ang kamay ko. Suot ko pa rin ang singsing. At habang nakatitig ako rito, tila may narinig akong mahinang boses sa utak ko. Hindi ito boses ng tao. Hindi malakas. Hindi malinaw. Pero may himig ng pamilyar. "Akin ka na." Napaatras ako. Napakapit sa lababo. Pero wala. Wala namang tao. Wala ring tunog sa paligid. At sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Ako pa rin naman to. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag na nagbabago. Napansin kong parang mas pino ang kutis ko. Mas malinaw ang puti ng mga mata ko. Parang mas malamig ang balat ko kahit mainit ang panahon.
Lumabas ako ng banyo at pilit na binabaliwala ang lahat. Sinabi ko sa sarili kong, siguro guni-guni lang. Siguro, napakatotoo lang ng panaginip kaya nadala ko sa gising. Pero buong araw, ramdam ko ang paningin ng mga tao. Ramdam ko rin ang mga bulong. At higit sa lahat, ramdam ko ang presensyang hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga mata ko, sa ihip ng hangin na tila nagsasalita. At kinagabihan, bumalik ang panaginip. Nakahiga ako, nakaharap sa bintanang kalahating bukas. Naroon pa rin ang singsing sa aking daliri. Hindi ko na sinubukang tanggalin. Pakiramdam ko kasi ay mapuputol ang daliri ko sa tuwing tinatangka ko yung gawin. Sa loob ng 2 araw mula nang mapanaginipan ko ang kakaibang kasal na yon, wala nang sumunod na panaginip. Pero sa bawat gabi, habang nakahiga ako, lagi kong nararamdaman ang lamig ng hangin kahit walang simoy. At sa bawat umaga, tila may bahaging nawawala sa akin, parang unti-unting hinuhugot ng isang hindi ko makita. Hanggang sa sumapit ang 3 gabi, hindi ako tulog, hindi rin ako gising. Parang nasa pagitan lang ako ng 2 mundo. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang lumipas nang mapansin kong wala ako sa aking kwarto. Nandoon na naman ako sa kakahuyang may pilak na mga dahon. Sa damuhang malamig sa paa, ngunit ngayon, mas madilim na. Wala na ang buwan, wala na ang sinag. Tanging bahagyang liwanag sa gitna ng gubat lang ang nagsisilbing gabay ko. Muling humakbang ang mga paa ko ng kusa, patungo sa liwanag na nakikita ko at nang makarating ako sa isang parang, nakita ko siya muli. Nakatayo pa rin siya sa gitna sa ibabaw ng parehong batong puti, pero ngayon, mas maliwanag ang mukha niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata. Mapusyaw na kulay ginto at sa gitna nito, tila may maliliit na butil ng liwanag na gumagalaw. Napakaganda nung tingnan. Hindi siya ngumingiti, hindi rin siya lumapit. Pero ramdam ko agad ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Para bang nagsisimula ang isang seremonya na hindi ko na kailangang paghandaan. Lumuhod siya sa harapan ko at saka siya nagsalita. Matagal na kitang hinintay. Ang tinig niya ay hindi malalim, malamig, pero hindi mapanganib. May lamyo sa bawat bigkas, parang naririnig ko ito sa hangin, sa lupa at sa loob ng dibdib ko. Hindi ako nakasagot, tinignan ko lang siya. Pilit inuunawa kung totoo ba ito o panaginip lang ulit. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Tadyos. Mabagal ang bigkas niya. Parang sinisigurado niyang kakapit sa isipan ko ang pangalan niya. Tadyos? Ulit ko, halos pabulong. Napansin kong hindi ako kinakabahan. Sa halip, parang nauutal sa hindi ko maipaliwanag na pagkalma. Itinuro niya ang singsing. Yan ang saksi. Tinanggap mo ang kasunduan. Pinili mo ko. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maalala. Ang kaluluwa mo ang pumili, hindi ang isip mo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot. Pero may isang bahagi sa akin na gustong maniwala na parang matagal na kaming magkakilala kahit ngayon lang kami nagkita ng ganito. Hindi siya mukhang halimaw, hindi rin siya mukhang santo. Pero ang presensya niya, may bigat, may pang-akit, may kapangyarihang hindi inaangkin, kundi isinusuot sa paligid mo na parang ulap. Hindi ka pa handa, kaya't hindi pa kita kukunin. Ngunit sa bawat pagdapo ng gabi, magiging akin ka, ng dahan-dahan. Ha? Bakit ako? Ngumiti siya sa unang pagkakataon, balungkot ng ngiti na parang may tinatago. Dahil ikaw lang ang tumingin sa akin ng walang takot. Pagkarinig ko nun, biglang bumigat ang hangin. Lumabo ang liwanag. At sa isang iglap, naramdaman ko na naman ang katawan kong bumalik sa pagkakahiga. Dahan-dahan, tila may humahaplo sa pisngi ko habang binubulong ang isang salitang hindi ko maintindihan. Pagmulat ko, umaga na. Hindi ko na matandaan kung ilang gabi na kaming nagkikita ni Tadyos. Pero gabi-gabi, nandoon siya. Minsan sa ilalim kami ng punong puti ang dahon. Minsan sa tabing ilog na tila salamin ng tubig. Lagi siyang tahimik sa simula.
Tinitignan lang ako, tapos kakausapin ako. Hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa isip lang. Pabulong, marahan at parang paulit-ulit. Ikaw ang pinili ko kahit ayaw mo pa itong maintindihan. Kapag natuto ka ng makinig sa puso mo, maririnig mo ako kahit gising ka. Hindi ito panaginip, Lucy. Isa itong daan pabalik sa kung sino ka dati. Noong una, parang hinuhubad niya ang takot ko. Isa-isa, bawat gabi. Sa bawat haplos niya sa braso ko, nawawala ang pag-aalinlangan ko. Sa bawat bulong niya sa pangalan ko, ay parang lumalalim ang ugat ng pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal to, pero hindi ito gaya ng kay Mateo, yung kababata ko na minsan kong inibig. Ang kay Tadyos, may bigat, may lihim, may pangakong hindi ko hinihingi pero binibigay niya. Sa panaginip, tinuturo niya sa akin kung paano makinig sa hangin, kung paano basahin ang paggalaw ng anino, kung paano maramdaman ang galaw ng lupa kapag may nilalang na lumalapit. At sa huling gabi bago nagsimula ang lahat ng pagbabago, hinalikan niya ako sa noo at binulong. Nagsisimula na silang makakita. Pagkagising ko, agarang napansin ni inay ang pagbabago sa katawan ko. Anak, parang pumapayat ka. Pero ang kutis mo parang mas pino ngayon. Parang hindi ka na nangingitim kahit araw-araw nasa ilalim ng arawan ka. Una ni inay habang hinahalo ang nilulutong lugaw. Hindi ko masabi ang totoo. Paano ko sasabihing may nilalang akong kinakausap tuwing gabi? Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng palayan, may ilang kabataang babae ang nagbubulungan habang nilalampasan ko. Si Lucy daw, tinatawag daw sa gubat. Totoo ba yan? Baka tinubuan ng panaw. Baka sinasapian ka mo. Sa baryo namin, hindi basta nakakalimutan ang mga ganitong bulong. At lalo na nang makita nila akong nakatingin sa hangin, parang may kinakausap. Pero hindi lang basta bulong, may lumapit na kay nanay, si Aling Feli, ang matandang albularya sa kabilang dulo ng baryo. Tahimik siyang umakyat sa bahay isang hapon, habang natutulog pa ako. Pagkagising ko nga ay naabutan ko silang nag-uusap, kaya naman narinig ko sila. Linda, may gabay na hindi mo nakikita ang anak mo. Hindi lang basta panaginip ang pinapasukan niya. May kumukuha sa kanya tuwing gabi. Paanong kumukuha, Nanay Feli? Ano bang tinutukoy mo? Hindi ko pa masabi sa ngayon. Pero may palatandaan. Ang balat niya, tignan mo. Wala nang galos kahit nagtatanim araw-araw. Wala ring kalyo ang palad. At ang mga mata niya, hindi na pareho ang puti. Puti pa rin naman ho ang nakikita ko. Oo, pero maliwanag masyado. Parang walang lamlam. Parang may liwanag ng ibang daigdig. Noong gabing yon, pinainom ako ni inay ng mainit na tubig na may pinakuluan ng dahon ng sambong at tanglad. Hindi ko siya tinutulan. Alam kong natatakot siya dahil sa babala ni Nanay Feli. Magmula nga nang dumating sa bahay namin ang matandang albularya, kung ano-anong panggagamot at mga dahon-dahon na ang inilalapat sa akin ng aking ina. Parati na rin siyang nagtutungo sa bahay ng matanda para manghingi ng kung ano-anong pangontra sa mga ibang nilalang na ayon sa kanya ay nagpupumilit lumapit sa akin. Hindi ko na nagawang magreklamo pa dahil maski ako man, nakakaramdam na ng takot sa mga kakaibang nangyayari sa paligid namin. Hanggang sa dumating ang huling gabi ng panaginip. Alam kong yun na ang huli. Nagpakita si Tadyos. Hindi rin siya malungkot. Tahimik lang. Nakaupo siya sa ilalim ng punong laging naroon sa bawat gabi ng pagtatagpo namin. Pinipilit nila akong mawala sa iyo at kailangan ko nang bumitaw. Anong ibig mong sabihin? Pagdating ng panahon malalaman mo din ang ibig kong sabihin. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Hindi ko maintindihan. Hindi mo na kailangang malaman. Pero nararamdaman mo, 'di ba? Lahat ginagawa nila para magkawalay tayong dalawa. At ayaw kitang masaktan. Kaya ako na mismo ang bibitaw. Akmang lalapit na ako sa kanya.
Nang humakbang siya palayo, hindi siya lumapit. Hindi niya rin ako tinangkang hawakan gaya ng ginagawa niya tuwing nagkikita kami sa panaginip. Nandito lang ako, sa pagitan ng mga panaginip. Huwag mo na akong hanapin. Pero kung minsan may maramdaman kang kakaiba, isipin mong ako yun. At parati mong tandaan, lagi akong nandito para tulungan ka. Hindi mo man makikita, pero sa pagdaan ng panahon malalaman mo din. Matapos niyang sabihin yun, tumalikod na siya at naglakad papalayo. At sa isang kurap lang ng mga mata ko, nakabalik na ako sa totoong mundo. Pagkagising ko, nakita kong wala na ang singsing sa daliri ko. Bigla na lang itong naglaho na parang bula. Tinangka ko pa yung hanapin sa buong kwarto. Pero wala talaga. Hindi ko na ito makita. Halos isang linggo din akong hindi makakilos ng maayos. Para akong lantang gulay. Hindi ako kinakausap ni inay. Hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw niya nang ulitin ang tanong na ayaw kong sagutin. Maliban kay Aling Feli, pinatignan niya pa ako sa ibang manggagamot at ayon sa mga ito, may dumaan daw sa akin. Hindi raw ako sinapian, hindi rin ako kinulam, pero may nilalang daw na naging malapit sa akin at naputol na lang bigla. Natigil na nga ang mga panaginip ko at magmula noon, hindi ko na muli pang nakita ang engkantong nagpakasal sa akin nang hindi ko namamalayan. Pero magmula noon, Miss Aya, masasabi kong unti-unting naging maayos ang pamumuhay namin. At gaya ng sinabi ng engkantong lagi niya akong tutulungan, sa tuwing nagigipit at nangangailangan nga ako ng tulong, may bigla-bigla na lang dumarating ng hindi ko naman inaasahan. Hindi man ako sigurado kung sa kanya talaga galing ang tulong na yon, parati pa rin akong nagpapasalamat.